So sa Luke chapter 5, verse 17 to 39, 36 hangtod sa 39, di ka mutapag o bagong bisti sa karaang bisti, di ka pwede musud og bagong ilimnon o bino sa karaang panudlanan sa bino. Nasulti o nabungat ni nga parable because of the story sa verse 17 hangtod sa verse 35. Kumbaga, nganong nalitok ni Jesus nga parable? What originates this subject? Nganong migawas sa baba ni Jesus ang new wine nga dili pwedeng isulod sa old wine skin? Sa verse 17, nayon sa kataong paralitiko nga gibuhuan ang atop, ginaog ang masakiton, unya giingnan ni Jesus nga ang imong pagtuo na kaayo sa imo, ang imong sala na pasaylo na, natandog ang mga Parisiyo. Kay kinsa man daw ning tawhana, kinsa man ning tawhana para makapasaylo sa sala sa tao. So, therefore, ang kaning mga religious people, bantay taha, kanay mga modern Parisi karon, religious people, murag mga Parisiyo ba? Murag way sala. Sa sud sa simbahan, murag way sala. Itawag na mga modern Parisi. Kinsa man yung tawhana nga makapasaylo sa sala. Muna yung story sa verse 17. Siya ay mas dali, lakaw o tindog. Huwag pasabot nga ang mga Parisiyo nakakahon ilang utok sa karaan nilang nahibaluan. No? Sa ilang karaang tradisyon, sa ilang karaang relihiyon. Sa karaang relihiyon, unsa ang basihan para ang tao mapasaylo? Diri ning gawas ni nga subject. Kinsa man ning tawhana para makapasaylog sala. So ang mga Parisiyo nakakahon sila sa karaan nilang tinuuhan. Old Testament way of salvation para maluwas, para mapasaylo ang sala. Para imong sala mapasaylo, number 1, you have to follow the ceremonial law. Ceremonial law is dapat na ay blood sacrifice. Kung dato ka, baka ang imong i-offer. Kung pobre ka, kalapati imong i-offer. Kung arang-arangan ka gamay, karniro imong i-offer. That is the ceremonial law. Maato ka dito sa outer court, dawaton sa mga pari dito sa inner court ang imong mga halad, nya ihawon ang imong sacrifice, nya ang dugo ipisik-pisik dito sa brazen altar, no? Sa Ark of the Covenant, dayon ang imong sala mapasaylo. So di sila kadawat nga inana lang kasayon. Di lang kada kinsa man ning tawhanan ni para makapasaylog sala sa tao. So diri ning gawas ang word ni Jesus Christ, dili pwede. So kani day new wine diri nagrepresent ni kay si Jesus na. Ikaduha, ni adto si Jesus sa lugar sa mga tax collector. Uy, kinsa man ning tawhana ni nakiguban man sa mga makasasala. Verse 30. And the scribes and the Pharisees complained about his disciples, saying, "Why do you eat and drink with the tax collectors and sinners?" Ano po sila nalipay nganong si Jesus nakigsalo, nakigmingle sa mga makasasala. Kumbaga, dapat di ka mapadul nila. Murag di sila makadawat nga og tinuod kang Ginoo, dapat balaan ka. Grabe giday ang Old Testament nga practice, no? Kanang black is black, white is white. Unsay tubag ni Jesus? Kinsa may nakinahanglan doktor, di ba ang masakiton? Wa may sala, wa man nakinahanglan ako. May pani makasasala mo to ingon si Jesus, mas maguna pa ang mga mahugaw nga babae, ang mga gobernador sa buhis dito sa langit. Unsay lesson diri? Mga tao nga may angkon sa ilahan na sila makasasala. Ikatulo, about sa pagpuasa. Ang imong mga disciple wala ga puasa. Unya ang Old Testament nagsigig puasa. Unya ang mga Parisiyo nagsigig puasa. Ang mga disciple ni John sigig puasa. Pero ang mga disciple wa gyud ka puasa. Unsay tubag ni Jesus? Naa pa man ang sa kumbira. Naa pa man ko di sila kinahanglan magpuasa. So dinhi ni come up ni nga ningon si Jesus
Sa verse 37, no one puts a new wine into an old wineskin. This is one of the parable of Jesus Christ. Wala day tao nga bubutang og bagong bino sa karaang bino. Kay kung buhaton yan bubuto, no? The new wine will burst the wineskin and be filled, and the wineskin will be ruined. Okay. So sa ato pa, kung atong hatagan o kanang diin karong panahon na, gisgutan ni Jesus ang word new wine. Si Jesus ang new wine. Siya gibutang dito sa old wineskin. Ang old wineskin, gahi na siya, no? Dili na sa pliable, dili siya flexible. Nag-isgot ni siya sa ilang Old Testament practice. Old Testament style. Ang old practice, katong Old Testament practice, dili na makadawat sa bag-o nga bino. Dili na siya, kumbaga, inggahi na. Dili na adjusted. Ang first miracle ni Jesus Christ is, i-convert niya ang water into wine. Kung sabto nimo, naagi relation ang wine sa New Testament nga pattern sa Ginoo. Ang wine sa Old Testament time or sa Bible time is inos, no? I-O-N-I-S. Made of grapes. Okay? Walay alcohol content. And sa atong modern time is kitos with alcohol content. So, ang first miracle ni Jesus Christ is an inos wine. So, naay relation. Another thing, 5:18, ingon po si Jesus Christ, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Ang feeling of the Holy Spirit na relation to sa wine. So, naa siya symbolic kaayo nga buot ipasabot. So, ang new wine, it needs a fresh wine skin. Kung si Jesus Christ ang new wine, nakinahanglan na po siya og bag-ong panudlanan. Kani nga parable, nagpakita that God is our innovator. Murabag na innovation, na upgrade nga nahitabo. So, dirita karon sa upgrade. Hebrews chapter 8, verse 8 to 13. Daghan mga dispensable practice sa Old Testament. Nga gidispense na. Kay, kung imong sabton, ang unang generation, kay they violate, gihugasan sa Ginoo. Unsay reason? Sala. Tungod sa kagrabe sa sala, gihugasan ang unang kalibutan through water. Di ba? Baha. So, gilimpyuhan tungod sa sala. Mauna siya ang first generation. So, nana po yung second generation nga nahitabo. Dito sa second generation, naghatag na ang Ginoo o kaning another chance. Iugasan na po ang ikaduhang generation sa kalayo. Sa Sodom o Gomora, tungod gihapon sa sala. So, nangita ang Ginoo o somebody nga pwede nga mo represent o tao nga manginabuhing matarong. Walay pwedeng makahimo sa pag-substitute. Muna yung Ginoo, giugasan ang generation to generation. So, naghatag ang Ginoo balaod sa time ni Moses. So, ang moral law, 10 Commandments. Tanan nga generation nga nahitabo, failure. But this time, ingon ang Ginoo, kay dito sa ceremonial law, kinahanglan ay blood sacrifice. So, para sa iya, this time, ang iya na lang only son. So, through Jesus Christ, kay ang sala sa tao, di naman gid mapugnan, this time, iya na lang ipadala iyang bugtong anak. Kay walay person nga pwede o qualify nga mo represent sa earth para mabayaran ang sala sa tao. Okay? Romans 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. Para mabayaran ang sala, dapat naay mamatay. Ang bayad sa sala. So kung gusto ka mabayaran ang imong sala, dapat naay mamatay sa imong kinabuhi. Dapat naay inosente. Inosente nga dugo. Inosente nga mananap para mudawat sa imong sala. Unya, katong inosenteng mananap, kung basahan niyo Hebrews chapter 10, why sala?
Siya mo angkon sa imong sala. Luke 22 verse 20, innovator gyud ang Ginoo, no? Ingon diri sa Hebrews verse 8. The days are coming, ingon siya, when I will make a new covenant. So nanay ba ko maabot? Amen. Sus, kung wa pa ni abot ning pagpanudlo, no? Daghang magbuhig karniro ron para inig makasala. No? Inig makasala, lahi ikong isa diha. Kay nakasala ako gahapon. Na, perting hayhaya, gapong negosyo gyud ani, kanding, karniro, kalapati gyud mo manay pang sacrifice. Ako, nakasala ako, let's say nag-immoral ko. Unya ang dugo sa mananap, inosente man, wa may sala ni mananap, no? Bisag sumbabon pa na nimo kay gigihuwad ang imong lamaw, no? Pero wa siya sala. Na nagkinahanglan og inosente nga dugo para mo angkon sa imong sala. Siya mo dawat sa imong sala. Imong sala tuwa na dito. Inana ang Old Testament practice, no? Dapat na ay inosente nga dugo, inosente nga mananap para mo dawat sa imong sala. For the rest of the generation, wa gyud nakakuha si Jesus ra gyud. So klaro kayo. New covenant with the house of Israel, with the house of Judah. Now verse 9. Dili daw according sa covenant made in their fathers. Muna na karon nganong ang Sabado sa tuwa mga ligo na tagdagat. Because the covenant made in their fathers sa unang panahon, dili mo kaog baboy, dili mo kaog. So kanang mga baboy, respetuon lang nato na sila. Kay wa po sila gipang high blood. So may na po. Okay? So respetuon nato na kay mo may lang kuan, di mo kaog dugo. No, say makiglalis pa tani mo kaog dugo, di mo kaog dugo. Di mo kaog dugo, di mo kaog dugo lagi pero di pud mo tights mo ra gihapon. Mo na nag-ingon ni Jesus Christ, obsolete na to. Okay? Mo ning new wine skin, ang new wine into the old wine skin. Dili na according sa covenant nga gibuhat niya sa Old Testament. Sa verse 9, because they did not continue to my covenant and I disregarded them. Wa man sila ni cooperate, wala na to. Quits na to. So verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. Mo na ni bagong covenant giingon sa Ginoo. Unya ingon sa diri, I will put my laws in their minds. Sa una, ang Old Testament, ang Ten Commandments, nakakulit sa simento to remind them. No? Pag makasala sila, o basahan atong rules and regulation, o naka-violate ka, wa ka nagsapatos, nagchinilas ra ka, so na-violate ni maning number 9. No? House rules ba? So, nakabutang na dito sa kanang ilahang templo, unsa tong dapat sundon, dili sundon. Pero karon ingon ang Ginoo, ibutang na sa atong mind. Okay? And write them on their hearts, and I will be their God. Verse 12, wapo kayong verse 12. Gunita sa promise sa Ginoo. Amen? I will be merciful to their unrighteousness. Kanang magsigitag ingon ba nga ang atong sala, ang atong pagkamatarong trapo lang tubangan sa Ginoo? Ato nang timanan nga tinuod gyud na. And their sins and their lawless deeds I will remember no more. Verse 13, in that he says, a new covenant he has made the first obsolete. Katong karaan, dili na to applicable. Magamit to, pero obsolete na siya. So, ang sa may lesson na to, ani? Ang lesson na to diri is, gi-innovate na sa Ginoo. Giusap na sa Ginoo kay ang tao dili gyud ka-comply. Atong isgutan diri ang kaluwasan. Kay part man siya nining new wine into an old wine skin. Kaniman ang parable gipakita ni Jesus Christ. Kay kung makailata kinsa ang atong Ginoo, sigurado jud kang mato kag langit. Pero kung nagunahuna ka nga palito nimo ang kaluwasan pinaagi sa imong pagkamatarong. Romans chapter 6, sa ingon ni Paul, verse 1. Magpadayon na lang bata sa pagpakasala para ang grasya budagaya. Ang point dito, tinuod ng word grasya. Ang grasya diha, gi-abuse sa uban,
Usahay kita, labi na sa Victory Chapel, murag hamog nag-follow ta sa Old Testament. Nga, pag tinarong yun di na malangit. Murag gamayng bikil impyerno. Ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace, we are saved. Through faith. Grace nga connected ang faith. Gisulti ni siya nga, dili pinagi sa maing buhat, it means, sa ilang panahon, daghan ang buutan daan. Morning nasulti ng verse ng Romans chapter 8, patod pa ni Paul, daghan pang mas buutan sa taga Victory Chapel. Oh, okay ra ba mo ana? Usay di mas buutan pang membro sa, di ko kalimot na nga. Nagtudlo ko sa unang pastor, sao naman na, ang membro mas buutan pas pastor. So, daghan mas buutan pa sa tua, sila na day malangit ani. Kung pabutan na yung atong isgutan, daghang kay mas buutan nga si dili si Jesus Christ ang Ginoo. Mao po nang maglagot ang Ginoo sa mga self-righteous. Kay ang self-righteous, feeling nila sila ang mas buutan. Nahimo silang garbuso. Kay wa pagani sila na born again, buutan na daan. Di ba? Wa pa na born again, buutan na daan. Ikaw na born again, na buloy agon gyapon. Murabag, unsa na lang kung ma-born again pagyug ko. Layo ra kay mo sa ako. Ano di sila musimba? Ano musimba man sila nga mas buutan man kunimo? O karon kita, mga born again naman ta. Ganyan, na-observe lang ako niya. Sa ilo alam ko kung nasayong pug ko. Akong feeling usahay sa pipila nato ba? Wa kita tinud-anay nakaila sa grasya sa Ginoo. Kay murag gamay sipiat nato, murag maimpirno man dayon ta. Ampot lang unsa inyong pagkasabot ana. Galatians chapter 3 verse 10. Anyone that is under the law is accursed. Ang Messiah diri is the new wine. Nagpasabot diri nga ang salvation nato is not based on the moral law. It's not based on the ceremonial law. It's not based on your good works. Walay pinakadako nga sala nga makatupong sa kaluoy sa Ginoo. Walay pinakagrabe nga sala nga makalampas sa grasya sa Ginoo. So, ang atong buhaton, ako ang iyon si Tubig. Dali, Tubig. Dayon. Si Joy po daw ang iyon. Dali ka Joy, pikas Joy. Ay mo na to ba? Ay, liho. Kani Joy, imo ni Joy. Ganit ha? Tuyok mo dito. Balik mo diri. In 5 seconds. Tuyok mo dito, balik mo diri. Sige. In 5 seconds yan ha. Ready? Hinay. Ready? Go! 1, 2, 3, 4. Oh, hapit ang time. Time's up. Thank you, Joy. Thank you, Tom. Okay, balik na mo sa lingkuranan. Kung saan nakalahi silang duha? Okay. Si Joy, naglakaw ka. Feel free kayo, no? Komportable kayo si Joy, naglakaw. Wala obligasyon. Moto siya ang mga tao. Huwag katilaw sa grasya sa Ginoo. No, feel free kayo sa life. Pero napansin niyo si Tubig, nga nakatilaw sa grasya sa Ginoo, nausab ang iyang lakaw, iyang lihok, ang iyang tanan na usab, pero isa ka butang na siya, nakafocus siya sa iyang gigunitan. Amen ba? Nagsila siya glantaw sa iyang gigunitan. Nakadawat siya sa grasya sa Ginoo. Kumbaga, dili siya pwede maglingi-lingi sa kasa. Na-observe ba ninyo? Pero ka nang wakatilaw sa grasya sa Ginoo. Why problema? Kaya wa sila nakakadawat sa grasya sa Ginoo. Kung makadawat ka sa grasya sa Ginoo, ang imong lifestyle ma-change. Amen? Ang imong lihok ma-change. Ang imong focus ma-change. Amen? Ma-change imong focus. Ang imong pananaw kanunay naa sa imong gigunitan. So, thank you, Lord. Gwapo kayong parable ni Jesus Christ. Ang new wine na kinahanglan o new wine skin. Muna yung Jesus Christ, dili pwede isulod sa old wine.
It means kaning atong kabag-uhan mao na ni ang new wine skin. Mo focus ta sa Ginoo. Focus ta sa grasya sa Ginoo. Ay kay mo sige focus sa sala. Kapal mo kaning sala, dili na surprising sa Ginoo, sultian ta mo. Kanang makasala ka, makasala ko, makasala tang tanan. Huy, sultian ta mo, di ma-surprise ang Ginoo ana. Asa ma-surprise ang Ginoo? Unsa imong reaction kung makasala ka? Kay pag-create sa Ginoo sa tao, wala siya nag-expect nga di ka kasala. Makasala nung yata. Pag mata ba lang na yung buntag, wala na, kasala na ta. Pero, no? Kanang ikaw, nakasala ko. Pag baso ka mo, na-surprise. Ning gawas ang word, a man after God's own heart. Sa reaction ni David, pag ingon niya, I have sinned. Pero sa reaction ni Saul, kung di tungod nila, kanang gini mga inana gani, kanang gani nga ng word gani, murag dili ikaw ang hinungdan. Pero anyway, the parable emphasize sa Old Testament law nga si Jesus Christ gihimo niyang obsolete kay niabot na ang bag-o. Naa naman gud. Ang dugo nga inyong ginapractice sa una, gibayaran na ni Jesus Christ. That makes the new covenant. Okay? Kung ato pong i-apply sa atong life, pwede pa nato i-refresh. Huluman na itong balik, magpababad na balik sa Ginoo para masudlan na po balik sa Ginoo. Nagpasabot, wa siya kasimbag Domingo, may impyerno na siya. Ako lang yung emphasize gamay. Wa siya kasimbag sa kabulan, may impyerno na yun siya. Ayun yung i-appeal ang impyerno sa iyang kapakyasan. Amen? Wa kakasulod siyang kinabuhi. It just happened. Matod pa. Proverbs 24:16, bisan ang righteous ma-fall. There are times na alay mga situations sa life. James chapter 1, ang sala na proseso before maghatag kamatayon. Nay sala nga dili maka-impyerno. Ha? Kay naingon dito buburos, dayon magdala kamatayon. Makasala ka karon, di ka ma-impyerno. Pag imo na nang i-lifestyle, anong daily na siya nimo, dayon mabot na sa point of apostasy. So ay dili ta magukom, ang Ginoo ulay makasulti. No? Ang Ginoo ray pwede mo declare. So, mo't pasabot, no, nga kung musturya lang ta nga muraog ka ng wala tay reference sa Word of God ba? Feeling lang na to, kana siya, may impirno gina siya, kana siya, hindi na gina siya malangit, dili ta pwede musulti anak. Okay? Kaya ang Ginoo ray nakahibalo. Ang Ginoo ra gyud. Salamat, palakpakan na to. Tubuhin na